Nagugulat din yung mga kababayan natin dito, Senator. Bakit daw mismong ang speaker ng Kamara at isang kongresista ay kabilang doon sa nakikipag-usap? Sino ba ang nag-utos sa kanila para dito ay magsagawa at kausapin yung mga opisyal na kasamahan po ninyo upang tumistigo nga laban po sa inyo at maging sa dating Pangulo? Kaya nga kung ako si Karamat, gusto kong maging si PNP, no, as they allege, as they twist the truth. Grabe, no? Ang lakas ng loob ni Karamag. Di ba? Ang lakas ng loob niya, Brad. Saludo ko sa'yo, sir. Nagsalita ka kay Bato. Nasa serbisyo pa yan, eh. Alam, delikado yung ginawa niya. Nasa serbisyo pa yun. Pero alam mo, naalala nyo ba na si Bato, I think it was months before magkaroon ng eleksyon, or basta, yung last part ni Bato, sa panahon ni Pinoy, nagsalita yan, nag-status yan. Naalala ko na ano pa yan eh. Hindi ko alam kung na-demote o na-suspend dahil dun sa sinabi niya sa social media, si Bato. Naalala nyo nun? Tapos, this time, yung kasamahan naman niya si Karamat. Yeah? Si Karamat naman ngayon, ang tumatayo. Oo, naalala ko yan. No, kaya nga, sabi, na-demote, tama. Sabi nga nila, tapos, tawa ng tawa yan si Bato nun. Bakit? Nung nanalong presidente si Duterte, siya ang chief PNP. Mantakin mo. Di ba? Mantakin mo. Bilog ang mundo. Sabi ko nga sa inyo. Si Karamat, ngayon, nagsasalita. Kay Bato. Kay Bato pa lang siya nagsasalita. Pero binuking niya. Binuking niya itong mga to. Ang tindi mo, Sir Karamat, idol. Ikaw na idol ko. Ikaw na ang hinahangaan ko ngayon, Sir Karamat. Ang hirap niyan. Mag-antay ka na lang sa subpina. Sigurado yan, no? Gago! Nalampasan niya, mas matataas sa kanya. Oo, kaya nga. Hindi, ito si Karamat. Sigurado ito. Sigurado ito. Oh. Sigurado ito. Baka mga ilang buwan lang subpinang katapat nito. Nagsalita ka, nilaglag mo kami, ha? Ganun. Oh, kasuhan ka, kaliwat kanan. Kakaso sa'yo muna, sino? Si Trillanes. Posible. Hindi ko sinasabi, at tinatanong ko lang, baka, pwede. Oh. Sususpendin, pwede rin. Oh. Alam mo naman. Kaya ngayon, ang tanong, ito matinding tanong, na sana sagutin ninyo, Speaker at Zaldico. Tanong. Alam mo ibig sabihin ng tanong? Question. Kayo ba ang naglagay kay Marbil as PNP chief? Kayo ba? Hindi nang tanong dyan. Kaya ba sunod-sunuran si Marbil para gipitin ng mga Duterte, specifically ang Davao, dahil kayo ang naglagay niyan? Nagtatanong ako. Ulitin ko, nagtatanong ako. I'm not declaring it as a truth, but I am asking it. Kayo ba ang may kumpas ng nangyayari sa Davao? Nagtatanong ako. Hindi ko sinasabing yan ng katotohanan. Tanong yan. Diba? O, ayan na naman si Lisa, tambay yan naglagay. Putang ina, ayan na naman tayo eh. Ayan na naman tayo eh. Saan nyo nakuha yun? Kasi, ito hirap sa atin eh. Ayan na naman tayo, nagpapaniw...
Anong proof ninyo dyan? Kasi tayo dito, hindi tayo nag-aano dito ng walang pruweba, walang ebidensya. Eto, may ebidensya tayong pinakita. May ebidensya tayong pinakita. Si Bato, nagsalita. Tanungin ko kayo ngayon. Anong ebidensya ninyo? Hindi ko pinagtatanggol si Lisa. Wala akong pakialam kay Lisa. Wala akong pakialam doon. Ang punto ko lang dito, bakit tayo basta-basta maniniwala sa vlogger na walang ebidensya? Ako, yung tanong ko kay Speaker at kay Zaldico at kay Trillanes, it is because may kinwento si Bato. There is a witness. Di umano. Ang hirap sa inyo. Tanga kayo eh. Nagpapaniwala lang kayo basta-basta nang hindi kayo nagtatanong ano ba ang ebidensya nito o ano kayo yung mga circumstantial facts na nakonclude niya yung ganyang klaseng opinion. Di ba? Huwag mong pagalitan. Ay, galit ako sa tanga. Sorry. Hindi, walang ano. Kasi kung ang usapan, kung pag-uusapan natin drug test, yan, sama natin. Lahat ng pamilya nila, isama natin drug test. Bakit? May akusasyon eh. May akusasyon si Cathy sa pamilya ni Marcos. Dapat mag-drug test sila para patunayan nila na hindi totoo. May 2019, inadapt si Tamba ng PMA class ni Marbil. Now, Marbil is PNP chief. Hindi ba obvious? Sandali! Ian Nabi, ikaw ang nagtanong yan, hindi ako ha. Ulitin natin yung tanong ni Ian Nabi. Tanong to ha, tanong ni Ian Nabi. Baka pati si ni Ian Nabi, demanda nyo na ha. Sabi dito, taga-Leyte si Tamba. Dating Eastern Visayas Director si Marbil. May 2019, inadapt si Tamba ng PMA class ni Marbil. Tapos, now, Marbil is PNP chief. Hindi ba obvious? Question mark? Mga ganun-ganun. Question mark yun. Ha? Ian Nabi, ikaw may tanong yan, hindi ako. Nandamay eh, no? Hindi, nandamay lang tayo. Bakit? Again, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo. Listen. Sabi nga ni Beyonce. Listen. Makinig kayo. Na? Sabi ko sa inyo paulit-ulit to. Ang mga Marcos, wala na yan. Wala na yan. Wala na. Magbalik-balik tayo mo, wala na yan. Ang nagdo-double time dito, in 2028, walang iba kung hindi si Romualdez. Imposible naman kasing tatakbo yung anak, si Charis. Hindi tatakbo yun. Malayo. Sobrang layo. Ang posibleng dalawang talagang tumakbong presidente is si Speaker Romualdez or si Amy Marcos. Kaya nga, if you are really a Duterte supporter and you have a brain still functioning in your head, hindi ang target ang mga Marcoses. Hindi yun ang target. Naiintindihan nyo? Now, do we demand for right governance? Yes, we should demand for right governance, honest governance, righteous governance. Tama. Pero 2028, ako mag-isip. Advance. Ang iniisip ko dito, 2028. Sa tingin nyo, tatakbo si Lisa Marcos as presidente? Ano ba kayo, tanga? Hindi, sagutin nyo ako. Sabi nga, sa buhay, eto sa buhay, maging matalino kayo.
Ano yon? Choose your battle. Not everything that you see, you fight. You choose your battle. Para maging matalino kayo, mamili lang kayo. Hindi lahat ng bagay inaaway nyo. May stress kayo. Baka mauna pa kayong mamatay kaysa sa mawala sila sa gobyerno. Diba? You choose your battle. This is the right battle. 2028. Alam mo, yung mga nananawagan na Marcos resign, okay, walang problema. But do you think it will happen? No, it will not happen. Sinong tanga magre-resign? Ang taong lulong at adik sa kapangyarihan. O, linawin ko sa kapangyarihan. Hindi magre-resign. Gets nyo ba? So, what do you mean ba not by? Paano magigising ang taong bayan? Hindi. Kahit gising na ang tambayan, kung hindi gigising ang mga sundalo, walang mangyayari. Gets nyo? O hindi nyo magets? Do you still believe in the lies of 1986 EDSA people power? Do you? You're stupid if you do. Puta shit. Totoo. You know, that's the biggest lie in this history. Sa history ng Pilipinas, yan ang biggest lie. That the 1986 revolution is people power. Bullshit. That's not true. Hindi totoo yan. Maniwala kayo, pag bali-baligtarin mo, ilan lang ang pumunta sa EDSA, wala pang 2 milyon. People power. Stupid ba kayo? Na-stress ako sa inyo. Yung 1986, kaya nagkaroon ng revolusyon dyan dahil sa pagbaligtad ng mga sundalo. Hindi dahil sa tao. Huwag tayo alam mo, yan ang inilagay sa utak nating mga Pilipino ng administrasyong mga dilaw. Nagets nyo ba? Utak dilawan yan. Ng 1986 Constitution is because of people power. Gunggong. Hindi totoo yan. Alam mo kung bakit? Marami pang Marcos loyalist noong time na yan. As a matter of fact, nandun pa sila sa Malacanang. They were protecting Marcos at that time. Nakalimutan nyo? May rally. Nandun pa nga si Bongbong, di ba? Nakasuot ng pang-military kahit di naman siya military. Ha? Alam mo kung bakit bumaligtad ang mundo nun? Dahil bumaligtad ang mga sundalo. Dahil buwisit na sila kay Fabian Ber. Nakalimutan nyo na ba? Eto personaling sinabi sa akin ni Senator Amy when we were there sa bahay nila sa Ilocos. Inimbitahan niya ang Mocha Girls. Mag-perform doon sa kanilang piyesta. Kinaibigan niya ako. Nag-usap kami. Isa lang ang tanong ko sa kanya, Ma'am, paano napatalsik ang inyong ama? At anong nangyari sa last part ng administrasyon ng inyong tatay? Alam mo, sagot niya sa akin? Alam mo kasi nung safety yung sagot niya eh. Sa totoo, yung totoong kwento, hindi nga namin alam na dadaling kami sa Amerika. Akala talaga namin Paway, hindi Hawaii. Tapos kwento niya pa sa akin nun. Kasi nung last part ni Apo Lakay, may sakit na talaga siya. So, ang iba na nagko-control. At that time, ang nagko-control na walang iba kung hindi si Fabian Ber. Kaya, bumaligtad na yung ibang mga sundalo dahil galit na yung ibang mga sundalo kay Fabian Ber. Because inuutusan na sila ng kung ano-ano. Inuutusan silang bombahin na yung tao. Inuutusan na silang bombahin yung... Yun yung sabi sa history nun. Ayaw na nila. As a matter of fact, wala nang kinalaman si Cory. Cory was in Cebu. Remember at that time that EDSA People Power, nasa Cebu siya.
Tapos, itong mga sundalo na bumaligtad na kaya na nilang patalsikin si Marcos, and they coordinated with US. US ang kumuha sa mga Marcos para madala sa Hawaii. Trabaho yan ng mga sundalo. Sundalo ang dahilan kung bakit napatalsik ang isang Marcos. Bumaligtad. Tama, si Ramos at si Enrile. Tandaan niyo yan, huwag niyong kakalimutan yan. Hindi tao. May factor yung tao. But hindi sila ang pinaka-main. Ang talaga dyan, sundalo. Banas na sila kay Fabian Ber, galit na sila, at feeling nila, wala na nangyayari, kaya nagbaligtaran na. As a matter of fact, hindi pa nga kinukonsider nun si Cory. Kaya lang, wala na silang makitang figure, kaya nilagay nila si Cory. Yan ang totoo. Read your history well. Pero ang packaging ng mga dilaw, people power daw yan. Yan ang packaging ng mga dilaw. People power daw yan. Kaya nga, balik tayo ngayon sa panahon natin ngayon. Sa panahon natin. Sa tingin ninyo, itong sigaw natin would do something? That's the only way and legal way. The only way and the legal way pag umatras na ang suporta ng AFP sa presidente. Yun na yun.